nyo na kasangkapan. Tinig nyo ang gusto naming marinig. We reject and rebuke all work of evil men and evil spirits in our midst, and we welcome only your ministration, Holy Father, God in heaven. Kayo po ang siyang maluwalhati. We lift you up. We lift up your name. At kayo po ang siyang buong kapangyarihang kumilos sa aming kalagitnaan. Because you are holy, teach us about your holiness so we can be like you. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Luke 15:11-24, ang walang kamatayang kwento, nahahanapan natin ng mga sariwang aplikasyon sa buhay. Jesus told them another story. Once a man had 2 sons. The younger son said to his father, "Give me my share of the property." So the father divided his property between his 2 sons. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country, where he wasted all his money in wild living. He had spent everything when a bad famine spread through the whole land. Soon, he had nothing to eat. He went to work for a man in that country, and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, 'Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.'" The younger son got up and started back to his father. But then when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. The son said, "Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son." But his father said to the servants, "Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring on his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found." And they began to celebrate. A very familiar story. Ang anak na nakababata ay humingi ng lahat ng kanyang mamanahin sana, buhay na buhay pa yung magulang, at nilustay sa isang napaka-extravagant na buhay hanggang naubos, naghirap, at nag-isip na bumalik sa kanyang ama. Ang ama naman, representing God in the story, ay buong pusong tinanggap ang anak nung bumalik ito. The younger son mistake was that he went extremely wild. Diba 2 mistakes? First mistake, he went extremely wild. Sobrang inabuso ang kabutihan ng kanyang ama. Nilustay ang hard-earned money ng kanyang ama in wild living. The younger son went to extremes, but discovered and realized the extent of his father's love. Yun ang redeeming value ng ginawa niya sa kanyang pagmamalabis, sa kanyang pag-abuso. Nasukat niya kung gaano kabuti ang kanyang ama. In fact, hindi niya nasukat na buo dahil hindi niya naubos ang kabutihan kahit inubos niya yung kayamanan at yung kabaitan sa kanya. He was mistaken, yes. But by faith, the younger son approached the father's mercy, the father's grace, the father's goodness and kindness. Nagkamali, umabuso, nagkasala, naubos ang kayamanan, pero may nadiskubre siya kung gaano kabait ang kanyang ama. Na hindi niya nasimot, nalimas, naubos yung goodwill ng ama para sa kanya sa kabila ng kanyang ginawa. At nakita natin dito na meron siyang pananalig sa kanyang ama, meron siyang faith. Nanalig siya na kahit gano'n ang kanyang ginawa, tatanggapin pa rin siya. Nag-volunteer siya na huwag na lang tanggapin muli bilang anak kahit katulong na lamang at pakain, pero alam niya tatanggapin siya. Yung ginawa
ng unang anak na ito, na actually younger, nagpakilala kung gano'n niya kakilala ang ama. Ang lakas ng loob humingi, ibig sabihin, naniniwala siyang magbibigay ang tatay niya. Tapos ngayon, ang lakas ng loob umuwi, naniniwala siyang tatanggapin pa rin siya. Meron siyang faith. And so he relied on the Father's mercy, grace, and goodness, not on his own merits. And he discovers that the Father loves at all times. What is discovery is that the Father loves in all circumstances, in all and every way. Walang hangganan, walang deadline, walang quota yung pag-ibig ng Diyos represented by the Father. The Son realizes that life in abundance, unconditional acceptance, happiness and enjoyment are all in the love and presence of the Father. Sinikap niya na hanapin ang kanyang saya nang malayo sa kanyang ama, sa kanyang tahanan. Pinabaunan naman siya, binigyan ng provision, pero hindi naman yun ang nakita niya. Kinailangan pang maghirap siya, maubusan, para lang malaman na hindi naman pala doon ang kanyang kaligayahan. So siya ay umuwi. At yun nga, lalo niyang nakilala ang kanyang ama. Lalo niyang nakita yung katangian, kagandahang loob at kabaitan. Luke 15:25 to 32. The older son had been out in the field. But when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could have a dinner for my friends. And this other son of yours wasted your money on prostitutes. And now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast." Yun, nakilala natin ang pangalawang anak. The older son represents the other type of child. Nagalit siya nung nakita niyang nagsaya ang kanyang ama dahil umuwi ang kanyang kapatid. At sa pag-uwi na ito, imbes parusahan, ipinagparty pa. Sumama ang kanyang loob at hindi niyo yung kinubli, pinakita niya ang kanyang galit. So ang galing naman yung anak niyo na yan, matapos siya maglustay, magwala, uuwi dito, ipagpaparty niyo pa. Ako, kahit isang maliit na kambing, hindi niyo ako nabigyan para man lang magpakain ng mga kaibigan ko na isang simpleng hapunan. Ako na nagpapakasakit dito, nagtatrabaho, hindi umaalis kahit kailan, tulong ng tulong, gawa ng gawa, pero wala kayong binigay ni isang anuman sa akin. Verse 31, his father replied, "My son, you're always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost, and has now been found." Lalo nating nakilala ang ama. Sabi niya, problema mo yan kung hindi ka man lamang nagpatay kahit isang kambing. Hindi ka humingi, tinipid mo ng tinipid ang sarili mo, tapos ngayon magrereklamo ka. Ang intindihin natin ngayon, umuwi ang kapatid mo, para na siyang patay noon dahil wala, pero ngayon nakabalik siya at buhay, tayo ay magdiwang. So the older son appeared to be upright, correct and proper. He worked very hard. Itong nakakatandang kapatid ay lagi nasa bahay, nasa bukid, nasa trabaho, hindi humihingi ng anuman, hindi naglulustay. Mukhang mabuti. Mukhang mabait na anak. Yun naman pala, sinusuppress lang niya, tinitiis, tinitimpi ang gusto niya. Gusto rin naman pala mag-party, pero hindi siya humingi kahit kailan. Ano kaya ang iniisip niya tungkol sa kanyang ama dahil ayaw niya humingi? Na madamot ang tatay niya? Hindi siya bibigyan?
Iniisip niya kaya kailangan lagi siya magtrabaho, kailangan lagi siya mag-perform, kailangan magpasikat, kailangan perfect para siya mahalin. He appeared all right, but he only suppressed and repressed his inner self. His desire for pleasure and enjoyment, gusto rin naman pala. So the older son's mistake is this, being extremely conservative. Nag-conserve ng nag-conserve, hindi gumastos, hindi nag-party, hindi nagsaya, not even a small goat. So the second type of child was also lost. But the first child who left was lost but was found. The second one is still lost and not yet found. Malapit lang pala siya physically pero malayo ang loob sa Ama. Nandun lang at lingkod ng lingkod kasi hindi niya iniisip na ganun kabait ang kanyang Ama. Kaya nagtaka, bakit hindi pinarusahan, hindi pinagalitan yung umuwing anak na naggagastos at nagkalat sa buhay? Takang-taka siya kasi yun ang inaasahan niya. Ano ang pagkakakilala niya sa Ama? Ano ang pagkakakilala ng nakababatang anak na sa kabila ng ginawa ay umuwi pa rin? May tiwala sa kabaitan ng Ama. Itong nakakatandang kapatid, walang ganong pagtitiwala. Iniisip niya, hindi magiging ganong kabait ang tatay niya. Kaya kahit siya ay naliligiran ng kayamanan, nagtingin siya sa mga pispis, sa mga crumbs. He was surrounded by grace, but he confined himself to works and to the law. Naliligiran siya ng walang bayad na pagpapala, pero pinilit niya rin pagtrabahuhan ang lahat ng kanyang kakainin at hindi siya humihingi. He was always working, nagtitiis, nagtitimpi, nagpipigil. Because he considered himself righteous and stood on the merits of his good works, he never really personally discovered or enjoyed the extent of the Father's love. Itong matandang anak, sa biglang tingin, siya ang tama, siya ang mabuti, siya ang mabuting anak. Yung pala, lagi lang nagpapakabuti dahil takot sa parusa, dahil walang tiwala sa kabutihan ng Ama. Lagi lang siyang nagpapakabuti, hindi tuloy niya naranasan ang pagpapatawad. Hindi niya tuloy naranasan ang pagbibigay, ang kabaitan ng Ama, kasi lagi siyang akala niya correct. Despite his outwardly good performance, yun naman pala, he is unhappy with his formal righteousness. He was discontented and bitter and complaining. Yun naman pala, he is jealous and envious of his younger brother. Naiinggit naman pala siya sa nag-enjoy sa buhay at nagre-reklamo sa katatrabaho niya. Galit pala siya sa kapatid, para pala siyang si Maricel Soriano. Inagaw mo lahat sa akin. Lahat. Anong sabi niya? Inagaw mo ang lahat sa akin. Ako nagtatrabaho dito, ako lagi ang kumikilos, hindi ako umaalis, ako nagpapakapagod, pero ikaw ang nag-enjoy. Sabi niya, inagaw mo ang lahat sa akin. So para pala siyang female and Filipino version itong magkapatid na to sa Biblia. Trabaho ng trabaho, yung pala magre-reklamo lang. Because he punishes himself, he also wants punishment for his brother. Maraming anak ng Diyos ganyan. Katulad ng anak na nakakatanda. Mukhang mabait, mukhang mabuti, laging proper, lingkod ng lingkod, napakalegalista, pero ang kalooban naman pala malayo sa Diyos. Kaya pala trabaho ng trabaho dahil always trying to earn salvation, to earn merits, to earn blessings. Hindi siya nagtitiwala na bibigyan siya ng libre. Ito yung mga anak ng Diyos na ang higpit-higpit sa sarili, ayaw mag-party at nagagalit pag may ibang nagpa-party. Ayaw mag-enjoy sa buhay at nagagalit sa mga nag-enjoy.
Sobrang conservative, pero mainit ang mata at mainit ang ulo sa mga hindi conservative tulad niya. Dalawang anak, pareho na nagkamali. Alin sa dalawa ang pagkakamali natin? Yung isa naglustay ng kabutihan ng ama. Itong isa naglustay din ng kabutihan ng ama kasi walang ginamit ni paglulustay din yon. Hindi niya pinakinabangan. Yung isa sobrang gumastos, yung isa hindi gumastos ni pareho nilang hindi kilala ang kanilang ama. Pero mas malapit ang puso ng ama doon sa nauna. Hindi dahil naglustay siya, hindi dahil nagkalat at nagwala sa buhay, kundi mas nagtitiwala sa ama. Mas naniniwalang mapagmahal ang ama. At kahit nagkamali, hindi nagdalawang loob na bumalik. Ganun kalaki ang tiwala niya sa pag-ibig ng kanyang ama. Yung pangalawa, walang tiwala sa pag-ibig ng ama. Kailangan lagi niyang ma-earn. Kailangan lagi niyang kitain ang kung ano man pagpapalang kanyang tatanggapin. Nakaka-insulto sa magulang na mabait yung ganung ugali ng anak. He did not and he would not love his father beyond formality. Sobrang banal. Sobrang laging tama. Nag-iinit sa pananampalataya kaya nakakapaso. At mainit ang mata sa mga kapatid na may ibang lifestyle. Nagpapakatuwid pero hindi siya maligaya sa katuwiran niya. Kailangan lahat katulad din niya. Ecclesiastes 7:16-18. Sabi ng matalinong si Solomon, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. Sabi, bakit naman sobrang banal, sobrang tuwid? Mahirap yan. You will destroy yourself. Sobra ka mapapagod. At huwag ka rin naman sobrang bulagsak, sobrang pabaya, sobrang hangal. Baka ikamatay mo pa yan ng wala sa oras. So niya, ang taong makadiyos, lulugar sa gitna. Hindi extreme. Hindi OA na OA sa kabanalan, at hindi rin naman sobra sa masamang bisyo at pagpapasasa sa kasalanan. Two sons, dalawang uri ng anak, pareho lang prodigal. Bakit kasi ang tawag ng iba dito, the prodigal son? Ito ay the prodigal sons. Which child could you be? Yung prodigal, ano ang definition niyan? Prodigal means carelessly or wastefully extravagant. Walang ingat, bulagsak. Yung younger son, prodigal sa enjoyment. Sobra maglustay, nag-aksaya ng Father's grace, ginastos lahat. Mainit ang mata sa kanya ng marami. Kasi sayang ang itinapon. Kaya lang, at least, alam niyang prodigal siya. Yun ang advantage sa mga taong obviously mali. At least alam nilang mali sila. Therefore, pwedeng ituwid. But look at the older son. Yung older son, prodigal din, pero sa conservatism naman siya. Sobrang tipid. Ano ang inaksaya niya? Nag-aksaya rin ng Father's grace. Kasi walang ginastos. Yung isa sobrang gumastos, yung isa naman walang ginastos, di sayang din. Di ba yung pagkain na nandyan, sayang kung nagugutom ka, sayang di mo kinakain. So pareho lang silang nag-aksaya. Yung isa, sayang ang ginastos, ito sayang ang inipon at tinipid. Tapos ang problema sa older son na ito, akala niya hindi siya maaksaya, akala niya hindi siya prodigal. Kaya ang lakas ng loob niyang maghinanakit, magtampo, magalit at magdabog. Pareho lang namang prodigal. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, ganyan, pare-pareho lang.
Magkakaiba lang ng hugis ng pagkakamali, magkakaiba lang ng pagiging bulagsak, magkakaiba lang ng pagkukulang, pero wala ni isang mas tama kaysa sa iba. Self-righteous lang yung isa, kaya bulag-bulagan siya. But both sons did not know their father well enough. Mildo lang nga yung unang anak kasi nag-volunteer pa siya na huwag na lang siya ituring na anak, ituring na lang siyang katulong, pakainin na lang siya kahit walang sweldo. Pero at least, naniniwala siyang tatanggapin siya. One son volunteered to be punished by the father. He probably thought that's what the father would have wanted, and that's what he deserved. He was wrong about his father. He was not punished. Habang nagpapaliwanag pa lang siya, humihingi ng tawad at sinasabing, huwag niyo na po akong ituring na anak. Bising-bising tatay niya, pinausutan siya ng singsing, binigyan ng balabal, ng sandalyas, all symbols of sonship. Hindi siya pinansin sa kanyang mga hinihinging tawad. Alam nung tatay, bakit mo pasisisihin lugmok na nga, down na, amoy baboy na nga, payat na payat, gutom na gutom, sisisihin mo pa? Bising-busy siya sa pagpapababa sa kanyang sarili, pero bising-busy yung tatay na iangat siya ulit. Yun ang ating Ama sa Langit. Napakabait na Diyos. He was provided for when He left, but He was doubly provided for and rewarded when He returned. Napakasarap uwian ng ganitong magulang. Hindi ka lalaitin, hindi ka mamaliitin, mamahalin ka. Yun ang ating Ama sa Langit. Nagdusa siya, yes. But His suffering was not a punishment from His Father. It was a consequence of what He did. Hindi kahit kailan siya pinarusahan ng ama niya, siya ang lumagay sa lugar na mahirap, kaya siya nagdusa. But all he needed, and he realized, was that all he needed to do was return. Sino ang prodigal dito? Sino ang nalalayo, umabuso, naguhubos ng biyaya ng Diyos? Just come home to the Father. No explanations necessary. Walang sumbatan, walang parusa, dahil mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Gaano natin kakilala ang Ama na ito? May ganung uri ng pagkakilala yung younger son. Yung older son, hindi. Iba ang pagkakakilala niya sa ama niya. Kaya pa na yung pagpaparusa at pagtitiis niya sa sarili niya. The other son volunteered to punish and deprive himself. He thought that that's what the father wanted. Mga kapatid, anong mga unnecessary suffering ang sinusuot nyo na hindi naman hinihingi ng Diyos, pero iniisip nyo gusto niya? Anong pagtitimpi, pagsisikil sa sarili, ang ginagawa nyong di naman hinihingi ng Diyos, pero ginagawa nyo dahil akala nyo ganon siya ka-stricto? Naiinsulto ang kabutihan ng Diyos kung ito'y ating minamaliit. Kaya mabuti pa yung kasaysayan ng anak na nagkalat, nagkasala, pero kumilalang mabait ang ama, kesa itong ayaw magkasala dahil iniisip niya hindi ganun kabait ang ama niya. He was wrong. He was more wrong. Nakakainsulto sa kabutihan ng ama. His deprivation was self-inflicted. Ano-anong self-inflicted deprivation ang ipinapataw natin sa sarili at sa kapwa kasi hindi natin alam ng mabait ang Ama. At dahil pinarurusahan niya ang sarili niya araw-araw, natural lang, ngayon gusto niya yung kapatid parusahan din. How much of this son and brother or sister are you? Alam niyo yung mga tao na ang tingin sa Diyos ay laging mahilig magparusa?
Yun din ang mahilig magparusa sa kapatiran. Laging mahilig magparusa, maghusga sa nagkakamali. Kasi akala niya, ganun ang Diyos. At sa mali niyang tangka na maging maka-Diyos, kabaligtaran ang nangyayari sa kanya. Nagiging mapanghusga, nagiging malupit, kasi akala niya, ganun ang Diyos. May mga ganyang Kristiyano ang laging tikisin ang sarili. Masamang mag-enjoy, bawal sumaya. Tapos masama naman pala ang loob, bugnutin, puro reklamo. That older son was unkind to himself and to his brother because he thought that the father was unkind. But if you think and believe that the father is kind, you will be kind to yourself and to others. Kaya ang sabi ni Jesus, love your brother as you love yourself. Magmahalan kayo, pati sarili nyo, isalin nyo, mahalin nyo rin. Kasi mahal kayo ng Diyos. Gusto niya maparusahan yung nakababata niyang kapatid kasi iniisip niya, mas mabuti siya kaysa doon. Mas mabait siya, mas tama siya, therefore may right siya na magpataw ng parusa. Pero kung paano inignore ng tatay yung paghingi ng tawad ng anak, hindi inignore itong pangalawang matandang anak na ito. Napagsabihan. Sabi ng tatay, hindi ba araw-araw nandito ka sa poder ko? Nandyan lahat, ang kambing, ang baka, kahit anong gusto mong kadayin. Sino ang may sabi sa iyong huwag kang mag-enjoy? Pagkatapos ngayon, itong kapatid mo na dapat ating ikatuwa na bumalik, gusto mo maparusahan. Siya ang napagalitan. The conservative, always upright, brother, yun ang napagalitan. Ito ba ang ama na kilala niyo, mga kapatid? Yung amang ipinakikilala ni Jesus. Yung sugatan ka na, hindi ka nasasaktan pa. Baw na baw ka na bumabalik ka na halos gumapang sa lupa. Iaangat ka na niya. Dapat ganun tayo sa ating mga kapatid. Hindi nagkamali na nga, kawawa na nga, masisisi pa, mapapagalitan pa. That is not the kind of love. Yung matandang anak, anong gusto niya? Laging palo. Kaya ang lagi niyang dala, pamalo. Palo, palo, palo. Pakala, ang puro palo ang gusto. Nagkakasakit ka na nga, sasabihin pa, kapatid, makapalo yan ng Diyos. Bakit naman sasabihin mo palo ng Diyos? Ganun ba kasama ang Diyos? Hirap na nga ako, papaluin pa ako. Siguro ikaw ang gustong mamalo sa akin, ano? At malamang yun ang totoo. Laging takot na takot sa palo ng Diyos. Namalo ba yung ama dito? Yun ang ama natin. Anong pagkakakilala nyo? Ano ang ipinulat sa inyo ng relihiyon na pagkakakilala nyo sa ama sa langit? Laging galit? Lagi tayong dapat matakot? Lagi nagpaparusa? No, 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 no. Those were the Pharisees. Ang Diyos natin hindi nagpapagaling. Nagmamahal. Hindi naman konsentidor, ha? Itatama ka rin, pero mamahalin ka muna. Hindi yung emergency case ka, ayaw kang tanggapin. Dahil ang Diyos mapagmahal. Mga kapatid, don't be too eager na mamalo ng kapwa. Yung iba nga sarili pa pinapalo nila pag Holy Week. Gusto ba yun ng Diyos? No. Si Jesus ang tumanggap ng lahat ng palo. Salvation, forgiveness are both free, but they are not cheap because Jesus paid. Ang dapat lang natin ngayong atupagin, mga kapatid, huwag sayangin yung grasya ng Diyos. Huwag sayangin ang kanyang pag-ibig. I-apply natin sa ating mga kahinaan. I-apply natin sa ating mga pagkukulang at sa pagkukulang ng iba. Sayang pag hindi in-apply dahil nandun available. He wanted his father to punish the younger brother because he thought his father was bad or not good enough to love unconditionally. Suriin natin mga sarili natin. Pag may nagkakamali, anong tendency mong gawin? Mag-sermon agad?
mag-moralize, magbigay agad ng moral lesson. Alam na yon nung nasaktan. Yung may sugat, sensitive, hindi mo na kailangang kutkutin ang sugat niya para maramdaman niya ang hapdi. Alam niya yon. Ang kailangan ng may sugat sa oras na dumudugo siya ay gamot. Ang kailangan niya kalinga, ang kailangan niya pagtanggap. Yun ang ibigay niyo sa mga anak niyo kung sila'y nagkakamali. Yun ang ibigay niyo sa inyong mga kapatid, magulang kung sila'y nagkakamali. Para ano pat may pamilya, kung ikaw ang number one magre-reject sa iyong member na less than perfect, sa iyong member na nagkakamali, sino pang tatanggap sa kanila kung sariling mga pamilya ay hindi tatanggap sa kanila? Yan ang pag-ibig na itinuturo ni Jesus sa kwentong ito. Yung nagkakamali, magsisi, magbagong loob, bumalik. No questions asked, you are forgiven and you are received. At yung nagbabanal-banala, nagagaling-galingan, manalamin lang. Meron ka rin pagkakamali, iba lang nga ang itsura. Hindi ka lang nga mabaho at marumi, kasi ang baho at dumi nasa loob, wala sa labas. Lahat may dumi. No one is righteous, not even one. That's why it is the love and grace of the Father that rules our lives, not the legalism of the Pharisees, not the conservatism of religion, but God's unconditional love in Jesus. Yun ang pag-ibig na dapat nating ma-enjoy. At dapat nating payagan ang kapwa natin na enjoyin. Do you know your God and Father enough to ask for blessings? To return to Him after being wrong? To ask Him for a goat for your party? And to enjoy life without having to feel guilty every time? Sobra ka bang perfectionist that you are always mistake conscious? Na nagdidikta ka, nagtuturo, nagdidisiplina, namamalo to protect people from mistakes? Maraming ganyan eh. Ang ministry, mang rebuke. Wala nang iba, yun lang. Walang ginawa kundi magpakita sa iba ng kamalian nila, kasalanan nila, ungkatin at ungkatin ito pag-usapan. Napakahalagang makilala natin ang ating Ama. Pagka tayo ay self-righteous, tulad nung older son, we become judges and executioners of our brothers and sisters. Do we always want to try to earn heaven with sufferings, with less enjoyment? Yan yung pagkakamali ng older son. The father did not even blame the younger son, did not punish him. The father did not even preach. Kaya hindi mo na kailangan kantahin ang Papa don't preach, I'm in trouble. Papa don't preach, I've been losing sleep. But I made up my mind. Papa don't preach. Kasi wala naman tigil itong papa na to, copy preach. Siyempre, dapat tayong magturo, pero sa panahon ba na broken hearted, sa panahon na kailangan ng pag-ibig, pagkalinga, doon ka pa magsisermon. May tamang oras yan. Mga magulang, sana huwag kayo makantahan ng Mama don't preach, Papa don't preach, kasi wrong timing. Yes, we can preach sa tamang oras. Pero hindi sa oras na dumudugo, namamatay, nagdurusa yung anak. Hindi sa oras na yon. In Jesus' story and illustration and lesson, Papa did not even preach. Grabe na ang pagkakamali ng anak, did Papa preach, no? So tanong, baka naman we are over-preaching, over-moralizing, lagi na lang may lesson. Hindi pa pwede mag-enjoy na lang tayo maghapon ng wala ng lesson lagi. Kailangan laging meron. Yun yung older son. Ang ginawa ng Papa, hindi nag-preach, he threw a big party. Ewan ko kung bakit maraming mga relihiyosong allergic sa party. Hindi masabi yung word na party. Kaya nyo ba sabihin yung word na party, parinig? Mga party goer talaga kayo, ha? Mahilig sa party. Yes, God likes us to party. Sa tamang panahon, sa tamang lugar, at para sa tamang dahilan. Hindi niya tayo gusto magmok-mok. Laging magutom, laging fasting ng fasting na lang lagi. Di ba? May oras din yan. Ganon nyo ka-appreciate ang Ama natin?
Pero may tabing ang mata ng maraming mananampalataya. Tinabingan ng relihiyon. Tinabingan ng mga bakit may mata ka, nakakakita ng mga kulay para mag-appreciate ka? Tenga na nakakarinig ng musika. God created us with all the senses so we can enjoy sensually in the right way. So huwag matakot sa senses. Huwag patayin ang senses. Ang naglagay dyan ng Diyos. At sabi sa Bible, I am wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. The human body was designed for enjoyment because God likes us to enjoy life. Just be proper, just be correct. At kahit nagkulang pa nga yung anak na nakakabata, anong ginawa ng ama? Ngayon mga kapatid, ang gayahin nyo dito yung ama ha, hindi yung unang anak o yung younger one. Hindi rin yung older, yung ama, yung pag-ibig niya. At itama natin yung pagkakamali ng dalawang magkapatid. The challenge is to really let our conservative and self-righteous brother know and enjoy the Father's love. Napakahalaga. Ang daming tao, sayang ang buhay. Dahil ang relihiyoso, hindi na nag-enjoy, ayaw na kumain, ayaw na masarapan, hindi na nakikisalamuha. That is not what God's will for you is. Know your generous Father. When will Christians really know and practice the Father's love? Without having to worry that people might go wrong, people might abuse. Lagi, naku, pastor, baka po may mag-abuse. Eto ka na, warrior ka na naman. Huwag niyo pong ituturo yan, baka mag-abuse yung anak ko. Wala ka na bang tiwala sa kabutihan ng tao sa kalooban niya? Kailangan mo merits and start enjoying God's abundant love given unconditionally. The younger son was ready and willing to work, not to receive grace, but because he receives grace. Willing siya magtrabaho, hindi para patawarin, kundi dahil pinatawad siya. Nagtatrabaho pa rin. Hindi naman ibig sabihin ng pinapatawad, nagtatamad-tamaran. Magkaiba yung nagtatrabaho para tanggapin ng Diyos at yung nagtatrabaho dahil tinanggap na siya ng Diyos. So dapat lang na magtrabaho siya. When will Christians stop watching and accusing their brother and just enjoy the Father's love? Approach the Father by faith and not by works. Itong kwentong ito, napakasimple.
But people tend to miss the message because they focus on moralizing what the younger son did. They miss the point of the story, that both sons had been mistaken. And the seemingly righteous one was the more mistaken one. Ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Lalo kayo mga kapatid na anak din, kapatid din,